Sa pinakabagong episode ng PBBM Podcast, nakipagkwentuhan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tatlong mag-aaral kung saan direktang narinig ng Pangulo ang saloobin ng kabataang Pilipino pagdating sa digital life, mental health issues, fake news, cyberbullying at AI. Narito ang report. I much prefer talking to young people, actually, because I always, of course, there are people in your life na talagang kailangan pinapakinggan mo. But you know, with the way things are moving, talking to young people is there's always something new. Mas informal, mas masaya at mas nagbibigay boses sa kabataan ang pinakabagong episode ng podcast ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan nakipagkwentuhan siya sa tatlong mag-aaral mula sa UE, PUP at West Visayas State University. Ayon sa Pangulo, malaki ang hatak ng mga bagong ideya at perspektiba ng mga kabataan at mahalaga ang ganitong usapan upang mas maunawaan ng pamahalaan ang tunay na nangyayari sa komunidad at sa isipan ng mga susunod na henerasyon. Matagal na nag-paradigm shift ito. You have to think in another way. So, I like it. I enjoy it. Isa sa mga highlight ng pag-uusap ang paglala ng cyberbullying. Sinabi ng Pangulo na hindi niya maipaliwanag kung bakit laganap ito sa kabila ng napaka-aktibong digital culture ng mga Pilipino. Because I think po with our generation and the succeeding generations after us, most of the airtime or the screen time, we are spending a lot of time on gadgets and social media. Yeah. And when you are going to experience such bullying, you are being put into public scrutiny. Nagbahagi rin ang mga estudyante ng kanilang saloobin tungkol sa cancel culture, online etiquette at ang bigat ng epekto ng mental health. Tinukoy din sa podcast ang artificial intelligence o AI at kung paano ito nakakaapekto sa edukasyon, infrastruktura, renewable energy at iba pang sektor. Ayon sa Pangulo, kailangan ng mas malinaw na pangunawa ng Pilipinas sa AI upang maging handa sa mga pagbabago. That's why it's not so easy. May kasabihan yan eh. Legislation is always years behind technology. And the reason is, generally, legislators do not immediately understand technology. Meron medyo techie na nakakaintindi, pero karamihan hindi. So, what will you legislate? What's the best way for the Philippines to take full advantage, to maximize the use of AI? Binigyang din ni Pangulong Marcos ang kahalagaan ng wastong polisiya upang mapakinabangan ng AI habang pinipigilan ang mga panganib nito tulad ng fake news, misinformation at disinformation. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago, Zai Chua, Alauna sa Balita, Congress TV.